Nagtulong-tulong sa pag-igib ang mga residente sa Hinigaran, Negros Occidental para apulahin ang sunog sa isang bahay. Ayon sa BFP, sugatan ng 17 anyos sa anak ng nangungupahan sa bahay na natutulog na mangyari ang sunog. Nagtamo rin ang paso sa katawan ng isang residenteng nakahawak ng live wire. Nasa mabuti na silang kalagayan. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Hindi lang isa kundi 2 beses na disgrasya ang isang rider ng motorsiklo kasamang angkas nito sa isang flyover sa Pasig. Tumilapon muna ang dalawa bago nabangga ng paparating na van at nakatutok si Nico Wahe. Nakaipit ang paa ng rider na yan sa kanyang motorsiklo habang nasa ilalim ng van. Ayon sa Pasig Police Traffic Section, 2 beses na disgrasya ang rider at kanyang angkas sa Meralco Avenue flyover sa Barangay Ugong, Pasig City kaninang hating gabi. Allegedly, sir, self-accident yung nangyari dun sa motor. Tumems lang muna sila, tumilapon yung driver, tsaka yung angkas nito. Tapos, dun sa bahaging pataas nung Meralco flyover natin, parating naman yung high-ace van, medyo nabigla siya kasi nasa gitna yung motor tsaka yung 2 biktima. Nag-move forward, tinamaan naman yung driver na sa kalsada. Ayon sa mga rumispondeng rescuer, tila nakainom ang parehong sakay ng motorsiklo at pareho silang sugatan. Naipit po siya dun sa telescopic fender, front fender po ng motor po nila. Tapos po, nadaganan po sila ng fender po ng front ng high ace. Bali po multiple abrasion, upper and lower extremities. Nagkaareglo raw ang 2 panig matapos sagutin ng driver ng van ang pagpapa-hospital ng sakay ng motorsiklo. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Matapos ang pag-atake ng Israel, Iran naman ang gumanti ng missile strikes. Sa gitna ng pagsiklab ng bagong hidwaan sa gitnang silangan, ang ilang Pinoy sa Israel nangangamba sa kanilang kaligtasan. Ang kanilang kwento tinutukan ni JP Soriano. Sunod-sunod na dagundong at sirena ang narinig sa Tel Aviv, Israel. Daan-daang ballistic missile ang pinakawala ng Iran bilang ganti sa mga missile strikes sa kanila ng Israel. Sinala ng Iron Dome Defense System ng Israeli Defense Force ang ilang Iranian missile. Bagamat may mga nakalusot at bumagsak sa iba pang bahagi ng Israel, kung saan 2 ang naiulat na namatay. Ayon kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, ganti nila ito sa naunang airstrikes ng Israel sa kanilang nuclear facilities. Ayon sa ilang source, hindi bababa sa 20 senior commander ng Iran ang nasawi sa naturang pag-atake. Giit ng Iran, Israel ang nagsimula ng gyera, kaya tatapatan daw nila ito at pananagutin ang Israel. Nauna nang sinabi ng Israel na ang kanilang pag-atake ay para pigilang gumawa ng nuclear weapons ang Iran sa Israel. May phone up ang mga residente para makita ang bilang ng airstrikes na tumama sa kanila. Nasa 50,000 Pilipino ang nasa Israel ngayon. Karamihan sanay na raw sa mga airstrike. Pero ayon sa caregiver na si Ana, pinakamatindi raw ito sa loob ng 7 taon na nagtatrabaho siya rito. Sobrang lakas po ngayon. Iba yung ngayon, parang iba talaga. Si Shai, na matagal na rin nasa Israel at sanay nang magtago sa bomb shelter, mas kabado raw ngayon. Ngayon, mas delikado po ngayon. Kasi pinagsasabay po nila ang mahigit 100 na mga drones at saka ballistic missile at hindi 100% na makayanan ng mga ng Iron Dome yung nangyayari ngayon, kaya maraming lumulusot. Nag-convene na ang crisis management team ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. To review the contingency plan, tapos tignan yung current situation, kung anong nangyayari. Chinek din natin status ng mga shelters, yung mga ginamit din natin the last time, no? Walang naiulat na Pilipinong nadamay sa mga pag-atake sa Israel. Wala pa ring mandatory evacuation pero may siyam ng OFW ang humiling na maparepatriate. We're coming up with plans to bring our people out, no, not by air but probably by land, towards Jordan or towards Egypt,
Tapos syempre, i-consider natin din yung repatriation by sea. Sa ngayon, umiiral pa rin ang Alert Level 2 sa Israel. Ibig sabihin, bawal ang deployment ng new hires at bawal ang non-essential travels. Hinihikayat ng DFA ang mga sangkot na bansa na huminahon at sumunod sa landas ng kapayapaan. Ang DMW at OWA naka-heightened alert na rin at binabantayan ang sitwasyon ng mga OFW sa Israel, maging sa kalapit na Lebanon at Jordan. MWO ay nakahanda na sa lahat ng eventualities. Pwede silang mag-rescue 24/7. Naglabas sila ng public advisory para sa mga OFWs kung saan pwedeng tumawag sa oras ng isang emergency. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, huwag ismulin ang ulat na ito. May natuklasan ang mga eksperto sa dulo ng ating solar system na posible raw isang bagong dwarf planet. Kuya Kim, ano na? Makikita sa mga imaheng ito nakuha ng mga telescope mula Hawaii at Chile. Ang isa raw sa pinakamalayong visible object sa ating solar system. Mas malayo pa raw ito kaysa Neptune. Pinangalanan tong 2017 OF201. Sa lapad daw nitong 700 kilometers, ang 2017 OF201, posible daw na isang dwarf planet. Ang mga dwarf planet, mga celestial bodies na natutugunan lamang ang 2 sa 3 formal na pamantayan upang may turing na isang ganap na planeta. Nag-orbit sila sa araw at may sapat silang mass upang magkaroon ng halos bilugan o spherical na hugis. Sa ngayon, meron lamang 5 officially recognized dwarf planets. Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang Pluto, na may diameter na 2,377 kilometers. Ang pinakamaliit naman sa mga ito, ang Ceres na 950 kilometers lang ang lapad. Ang 2017 OF201, tinatayang mas maliit lang daw ng bahagya kaysa Ceres. Patuloy ngayon itong pinag-aaralan ng mga eksperto para makumpirma kung ano ang hugis at komposisyon nito. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Literal na nilangaw ang mga negosyo sa palengking ito sa Mabinay, Negros Oriental. Ang mga panindang isda at tuyo, tinambayan ng mga langaw. At kahit yung flypaper, napuno rin ng langaw. May mga bahay rin na pinerwisyo ng mga langaw at pati sinaing hindi pinatawad. 2 barangay sa Mabinay ang apektado. Matapos ang inspeksyon ng LGU, nakumpirma nilang galing sa isang poultry farm ang napakaraming langaw. Napunit daw kasi ang screen ng farm na pangharang dapat sa mga langaw. Nangako ang farm na tatapusin ang paglilinis sa linggong ito. Hindi muna sila pinayagan ng LGU na muling mag-alaga ng manok hanggat hindi nare-resolba ang problema. Hindi po maikakaila ang kahalagaan ng cellphone sa araw-araw. Pero para po sa iba, sagabal ito sa pag-aaral. Kaya ang tanong namin sa mga netizen, pagbabawal sa mga cellphone at gadget tuwing oras ng klase, yes or no? Ang kanilang sagot sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Parte na sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao ang paggamit ng cellphone. Bukod sa pagtawag, text at video call, libangan ang karamihan ng paggamit nito. Napapadali rin ang pag-order ng pagkain, pagpapadala ng pera at marami pang iba. Kahit sa pag-aaral, nagagamit din ng mga estudyante ang cellphone. Pero may ibang nagsasabing distraction ito sa pag-aaral. Sa Senado, may nakabinbing panukala na inihain noong 1 taon para i-ban ang cellphones at iba pang gadgets sa mga eskwelahan kapag oras ng klase. Kaya ngayong pasukan na ulit, tanong namin sa mga netizen, dapat bang ipagbawal ang cellphone at gadgets sa loob ng paaralan? May mga hindi sang-ayon. Ayon sa isang nag-comment ng no, bagamat mahalaga raw ang cellphone sa panahon ng emergency para makontak ang mga bata, dapat daw matiyak na nakatago ang mga gadget habang nagkaklase para makatulong na makapag-focus at matuto. Hindi rin pabor ang isa pang netizen dahil noon pa man daw ay wala ng gadget. Mas matatalino at marespeto rin daw ang mga bata. Komento naman ng isa, payagan ng cellphone na pwedeng gamitin sa oras ng emergency, pero ipagbawal ang mobile gaming. Pabor naman ng isa para ma-modernize ang sistema ng edukasyon gamit ang teknolohiya at mas magkaroon ng access sa mga estudyante sa impormasyon at research sources.
Suhestyon naman ng isa na magkaroon ng lockers para sa mga cellphone at iba pang gadget para hindi matukso ang mga estudyante na ilabas ang kanilang gadget sa klase. Sang-ayon din ang isa pa dahil kailangan daw na mag-step up ang edukasyon sa Pilipinas. Patuloy po kayong sumali at i-share ang inyong saloobin sa iba't ibang issue sa 24 Oras Weekend. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 Oras. Dressed to the nines ang Kapuso attendee sa Day 2 ng Mega Ball Fashion and Dance. Flaunting her curves in a black corset gown, si star of the new gen Jillian Ward, na feeling refreshed from her Hong Kong vacation with family and friends. Back to taping na rin siya sa GMA Prime series na Mga Batang Riles. Parang guest lang po talaga ako doon, kaso parang inaccept nila ako as one of them talaga. So sana hanggang dulo na po ako dun sa Mga Batang Riles kasi nag-i-enjoy din talaga ako. Magkasama namang dumating sina prinsesa ng City Jail star Sofia Pablo and Allen Ansay. Sofia donned a black tube dress, complementing Allen's black and white suit. Excited na ang Alfia sa finale week ng pinagbibidahang Afternoon Prime series. Nag-direct sa amin si Direct Enzo Williams for 2 days. So expect na action-packed yung finale week ng Prinsesa ng City Jail. Feeling talaga namin nung kinukunan kami parang action star talaga kami. Rumampa rin sa red carpet ang sparkle couple na sina Gil Cuerva at Lexi Gonzalez in their dance-ready fits. Wearing something that's oversized, so it makes me feel loose, gets me in the groove, and I'm ready to dance later. I am wearing boots today. And yeah, also something light, a little sexy para later pag gumiling-giling ako later. It's nice. In attendance din ang Cruz versus Cruz co-star ni Lexi na si Vina Morales wearing a white ruffled dress. Sleek and sexy naman in her long-sleeve gown si ex-PBB Celebrity Collab Edition housemate Ashley Ortega. May moment din si Ash with her boyfriend Mavi Legaspi's twin sister Cassie na 2 days present sa event. In white gowns din sina Status by Sparkle Alethea Ambrosio, Sandy Richo, Sky Chua, Caitlin Stave, and Gazini Ganados. Si Encantadia Chronicles Sangre star Glyza De Castro nagka-date ang hubby na si David Rainey, looking sweet and pretty in her beaded Joe San Antonio gown. Happy si Glyza na naisasama niya si David na natututo na raw magtagalog. Nakapunta na siya sa set ng Sangre, sa set ng Stars on the Floor. At least it's nice for him to see, what I'm doing. Very interesting sa set. For me, it's very different. But masaya. She's very hardworking. Excited na raw si Glyza sa world premiere ng Kapuso Telefantasia sa Lunes. How about you, David? Manonood ka ba? Yes. Paano naiintindihan mo ba? Wala pang subtitle. Ita-translate ko na lang po. Huwag kayong mag-alala. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.